Wow, handang tanggapin daw po ni Tito Soto itong offer sa kanya na magiging Senate President. Yan po ay kinausap po siya ng ilang mga senador, no, na siya daw po ay gagawing Senate President. At ang tanong natin, mga kababayan, ano po ang kapalit kung sakaling tatanggapin ni Tito Soto itong pagiging Senate President? At bakit kailangang papalitan itong si Chis Escudero? Tandaan natin, mga kababayan, balikan natin ang history, no? Bago pa magsimula itong midterm election for senators, ay sinubukan na po nila, no, na i-push itong impeachment against kay Vice President Sara nitong si Martin Romualdez at ang kanyang kaalyado. At ilang beses din po nila ginamitan, no, ng mga analysis, mga opinion ng mga sikat na di umano'y mga political commentator na kailangan talaga na ituloy na daw po yung impeachment kay Vice President Sara kahit naka-vacation break itong mga senador. Pero mukhang hindi po pumayag itong si Chis Escudero at nanindigan po siya sa kanyang paninindigan na hindi po sila mag-convey ng impeachment ni Vice President Sara hanggat nakabakasyon po ang Senado. So, galit na galit si Tambaloslos, galit na galit ang kanyang mga tauhan at kung ano-ano pa, no, yung mga masasakit na salita na pinupukol dito po kay Chis Escudero. Ngunit hindi po ito nitinuloy na Chis Escudero. Kahit itong si Escudero, mga kababayan, ay alam po natin na talagang ginagawa lamang ito na utusan, no? At kung ano po yung ipapagawa sa kanya, iutos nitong ni Lisa Tanas, ay mukhang sinusunod niya. Isa nga po dyan, yung kanyang ginawang pagpapalaya kay Lacanilaw or Marcos Lacanilaw na siya pong kinontempt ng Senado dahil sa pagsisinungaling patungkol po sa illegal na di umano'y pag-aresto kay President Duterte at pagpapadala sa dahig. So, binalikan lang po natin, no, yung mga kwento kung paano po hindi sinunod ni Chis Escudero itong si Martin Romualdez. Ngayon, no, hindi kaya kasama po itong si Tambaloslos sa mga nagkakausap, no, dito po kay Tito Soto parang siya po ay magiging Senate President. O hindi kaya yung Malacanang mismo ang kumakausap dito po kay Tito Soto para tanggapin itong pagiging Senate President at ano ang kapalit? Ano ang posibleng kapalit? Hindi kaya yung pagiging Vice President kung magtatagumpay itong si Tito Soto na mapa-impeach itong si Vice President Sara. Tandaan nyo po, mga kababayan natin, si Tito Soto ay tumakbo po yan sa pagka-Vice President. Ngunit nabigo dahil wala naman talagang boboto sa kanya, parang siya po ay magiging Vice Presidente. Pero kung papakinggan po natin ang isang political analysis or political commentator, isang professor na si Professor Gianfranco, abay sinasabi niya na talagang desperado na sila. At dahil nasimula na nila, kinastusan nila itong proseso ng impeachment kay Vice President Sara, ay mapipilitan po silang itutuloy ito. At gagawin nila ang lahat na paraan para ma-impeach ang ating Vice President, mga kababayan. Ito, pakinggan natin ang komento ni Ma'am. I think they should, whoever will be the Senate President, should really have the numbers and should be there for at least 3 years maximum. This has been an election of surprises, and also given the things that are going to be tackled by the Senate in the next 3 years, and definitely I think by the first or second week of July, we will be getting feelers as to whether Chis Escudero will stay in his position or not. Okay, so sinasabi ni Ma'am, baka next month, malalaman natin kung si Chis Escudero ay mag-i-stay sa kanyang pagiging Senate President. Pero alam naman natin, no, na ang laro ng politika dyan sa Senado and sa Kongreso is by numbers. So kung nagsasalita ngayon itong si Tito Soto at publicly, no, inaamin niya na handa po siyang tanggapin ang pagiging Senate President. Palagay ko lang, mga kababayan po natin, talagang handa na po ang pagpalit, no, ng liderato dyan sa Senado. At matagal na po natin ito, no, sinasabi kasi may mga nagbigay sa atin ng tips na talagang sisibakin po itong si Chis Escudero dahil sa pagiging utusan niya, no, ni Lisa Tanas. Alright, panoorin ito. Of course, the remaining legislative agenda, the impeachment
trial, and definitely there will be recalibrations of political Tingnan nyo, ha? alliances in the next 3 years. For 2020. For 2020. Okay, you mentioned Definitely. Especially because the administration has invested so much Wow. in the Impeachment. case of VP Sara Duterte. And I believe So, they are invested too much, no, for impeachment of Vice President Sara, which is correct po yan, mga kababayan po natin, no? Pagkano po ba, ilang bilyon ang kanilang ginastos para lang mapunduhan itong mga pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. At mismo, inamin po yan, no? At ibinulgar, mga kababayan po natin, ni Congressman Tovichanco, na sinasabi ni Congressman Tovichanco, ang pagpirma ng impeachment ni Vice President Sara ay para ma-release yung pondo nila, no, na hinihingi, no, ni Tambaloslos, mga kababayan. So, tugma po, no, itong sinasabi po ng isang professor sa sinasabi ni Tovichanco. And lahat ay gagawin po nila ngayon para ma-impeach itong si Vice President Sara. Napaka-desperado nila. they will do anything to ensure that the impeachment trial will indeed happen and will be favorable to them. meaning the result. Okay? So, sinabi po ng isang professor, mga kababayan po natin, na gagawin nila ang lahat para matuloy ang proseso ng impeachment. And gagawin din nila ang lahat na maging pabor po sa kanila yung decision, no? Kung decision or magiging outcome ng impeachment against kay Vice President Sara. Kaya naman pala, sinabi ni Vice President Sara na pinaghahandaan niya itong bloodbath or madugong labanan, no? Pagdating po sa kanyang impeachment trial. At sinabi niya nga, no, hindi naman siya natatakot, hindi siya nag-worry, hindi siya napipressure dahil may tiwala po siya sa kanyang defense team, no, na lalaban dito po sa tinatawag nila na prosecution funnel ni Tambaloslos. At tandaan natin, kasama po si Dilimaw, ha? Si Dilimaw at itong si mukhang puro ipin, itong si Jokno, sila rin po yan yung mga nag-file ng isang impeachment complaint kay Vice President Sara. Kasama po yung mga bayarang pare at mga madre. Yan, kasama yan ni nitong si Laila de Lima. No? Sila rin yung nag-support para manalo ang party list ni Laila de Lima na ngayon ay may kakaharapin na namang kaso dahil ang kanyang kaso na ibinaliktad po ng Court of Appeal. So ngayon sinasabi nila na hindi naman daw siya makukulong, pero sana makulong na po siya. So anyway, mga kababayan po natin, no? Ngayon ang sinasabi ko, dahil gustong-gusto nila matuloy ang impeachment kay Vice President Sara. Ang naisip ko lang, no, na posible ang offer po dito kay Tito Soto, kung ma-impeach niya si VP Sara, siya ang magiging Vice President. At siyempre, no, matinding kompetensya yan. Dahil kung itong si Tito Soto ay nag-aambisyon na magiging Senate President, ipapano naman po itong si Martin Romualdez na matagal niya na po yan pinaglalaban. No? Ngayon, hindi po siya papayag, no, na siya po ay matanggal at as a House of Representative. Sinecured na po nila yung 240 na mga kongresista. So, kung may naka-offer, nakapalit kay Tito Soto, tinan mo, ano naman kaya ang offer dito sa 240 na mga kongresista na nag-sign, no, ng kanilang support for Martin Romualdez. At hanggang kailan na magsasalita po itong si Tovichanco at ibubulgar itong mga anomalya ni Martin Romualdez. So magandang laban ito. Kaya abangan natin, mga kababayan, tayo naman po ay nakaabang lang at patuloy na magbibigay ng update po sa inyong lahat. Magtatagumpay kaya itong plano, no, nila or itong pagpapapil ni Tito Soto as a Senate President para sa impeachment ni Vice President Sara. Yan ang ating pakabangan. Kaya kapit lang po, mga kababayan po natin. At syempre, hindi tayo pwede manahimik. Tuloy-tuloy po tayo magbibigay ng ating mga opinion and analysis para alam ng taong bayan kung ano po yung pinaplano nitong Marcos administration na ngayon nagmamalinis na sinasabi nila na hindi daw po nila ipupush ang impeachment ni Vice President Sara. Okay, maraming salamat.